Praise the Lord. Okay, so good morning, good afternoon, good evening man sa ibang mga lugar. So glory to God at salamat sa Panginoon at praise the Lord. Okay, aralin 4 na tayo ngayon. Aralin 4, mga dapat asahan sa buhay Kristiyano. Mga dapat asahan sa buhay Kristiyano. Sa Philippians chapter 1 verse 29. Philippos chapter 1 verse 29, sabi dito, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Okay, mag-pray tayo, wag mo na kayo maingay dahil nakalimutan daling microphone. Kalimutan. So, pray muna tayo at makinig kayo mabuti. Close our eyes. Bow down your head, let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa araw na to. Thank you po sa buhay sa lakas at yung salita, patawad sa aming mga kasalanan at pagkukulang, cleanse our heart. At thank you, Lord God, sa spiritual blessings na matanggap namin sa inyo ngayong araw na ito. Papalain po ang bawat isa na nandito, maging sa aming mga friends sa Facebook, sa YouTube. Mabot ang kanyang spiritual needs. We pray, Heavenly Father, extend yung healing hands, pagaling niyo po si Sia sa kanyang sinat, lagnat, at kanyang pag-ubo, at maging kanyang pagsusuka, healing sa kanya, maging si Director Renato Fuentes, maging successful po ang kanyang surgery sa kanyang mga kamay, at maging sa kanyang mga paa, Panginoon, at we pray o sa bahagi ng katawan na kailangan surgery, maging successful, gabayin mga doctor, nurses, at we pray rin, Panginoon, yung sa provision. Pagpalaan niyo rin, Heavenly Father, bless the missionaries, mga pastor, evangelists all over the world. Bless po rin po ang mga Christian all over the world. Ingatan niyo po at we pray maraming pa pong mga dalawa, makilala kay Jesus Christ as the Lord and Savior. We pray rin matapos ng gera sa Gaza, sa Israel, at sa Ukraine. We pray rin, Panginoon, na ang love ang maghari, Panginoon, because God is love. At makilala nila the Prince of Peace, the Lord Jesus Christ. Sweet Holy Spirit, help us, help me, guide us as we study the Word. Thank you for loving us. We love you in Jesus Christ's name. Amen. So praise the Lord. So wag kayong maingay dahil na napapakinggan kayo sa background. Aralin 4, mga dapat asahan sa buhay Kristiyano. So ano ang ating maasahan sa buhay Kristiyano na ito dito sa sanlibutan? Sabi sa Philippians 1:59, nabasa kanina, for unto you is given in the behalf of Christ. So, sabi ni Pablo sa mga believers, sa mga Kristiyano sa Filipos, sa Philippi na binigay sa inyo in behalf of Christ, not only to believe, ibig sabihin na yung mga believers, mga tao doon sa Philippi, ay sila ay mag-believe kay Jesus. Pero alam nyo, hindi lang pala mag-believe, may kapartner pa yung pag-believe na yan. Katulad rin yan sa pag-asawa. Nagsumpaan kayo, sabi ay sa hirap at ginawa. Anong partner naman ito na hindi lamang kayo mag-believe, panampalataya, kundi kayo rin ay, but also, not only to believe on Him, on Jesus Christ, but also to suffer for His sake. Na kayo rin ay mag-suffer sa Kanyang, for His sake, no? Sa Kanyang, for God's sake, for Jesus' sake. Anong ibig sabihin ng suffer? Yan ay paghihirap, pagdurusa, yung suffering. Iba na? Alala nyo, pag ikakasal ka, si Jomar ay mag-propose, mayroon siya na engagement ring. Engagement ring. Pagkatapos ay wedding ring na yun. May wedding ring na Pagkatapos ang wedding ring, suffering. Kasi kung wala kang trabaho, walang income, walang sweldo, paano na yung gatas ng anak nyo? Yung diaper. And then, pag wala kang paniwala sa Panginoon, matutiriti ka, matiririn ka gid. So, dito sa ating buhay Kristiyano, hindi lamang tayo na naniwala tayo sa Diyos,
kundi may kaakibat rin pala yan na suffering. Ibig sabihin, paghirap, pagdurusa. So, pagdurusa, ano ibig sabihin ng durusa? Ibig sabihin, sa iyong pananampalataya sa Panginoon, ay hindi laman lahat ng tao ay nag-agree kasi mayroong kontra. Alam niyo, baptist lang ba? May suffering sa Middle East, sa Africa, o sa communist country. Hindi. Even the Roman Catholic Church, even the Catholic ay nagsasuffering rin sila. Dito sa India, sinusunog yung kanilang simbahan at kanilang chapel. Doon sa China, yung Catholic Church, yung cross doon ay tinatanggal ng communist sa Chinese. Kasi hindi sila niniwala sa Diyos. So hindi lang pala nag-suffering yung mga Baptist Christian, even the Catholic are suffering also dun sa India, dun sa China, at sa ibang parte ng komunista na lugar. So pasan naman tayo dito, malaya tayo nagtitipon. Pero sa Vietnam, ang kanilang pagtitipon doon ay sa Jollibee. Kunwari, may birthday, sabi ng misyon may birthday. Yung gagadirin sila, birthday pala ay they are sumasamba sila sa Diyos. Front lang pala nila na sa Jollibee sila. So nagasimba. Yung iba naman ay nakapadlock yung gate at doon sila sa kung ilang storing building, doon sila nagtitipon. Doon sa Vietnam, doon sa Laos. So tayo dito, nagtitipon din tayo dito para sa Panginoon. So praise the Lord na mayroon tayong lugar na ganito. At least ay limitado lang, no? Tayo lang, family lang. Oh. Yung iba, wala dito, si Brad Gas, si Bonit, siya ay may sakit. So, pero praise the Lord na tayo lang. Pero sa ibang church, sa mga big church, sigurado pag umating ka doon, ating ka lang doon, pag uwi mo, gutom ka. Bumaba pa yung preaching. Pero dito, hindi lang pinapakain ko spiritual, pati physical. Basta meron tayong blessing ni Lord, pambili, papakainin kayo. O, di ba? So, umating kayo doon. Kaya sa iba, umating na ako dati no, sa Maynila, atin na ako. Wala. Pag, siyempre, obligasyon mag-offering, pero wala ba o pagkain dito, ang offering natin ay binibili ko rin ng pagkain natin. Pero doon, kung offering ka, hindi ka ma-expect na makakain ka, uwi ka na lang sa inyo. Pero kulang pa, no? Pero dito lang yun sa atin. Yung ating practices dito, pagdating nyo sa iba, huwag niyong gawin. Kasi hindi pwede yun doon sa iba yan, no? Siyempre, kung tayo independent, local mission church. So, walang nag-control sa atin. Kaya pa doon sa iba, yung ating ginagawa dito, hindi yan applicable doon. Yung ginagawa rin nila doon, at tayo rin atin doon, hindi rin tayo tatagal doon kasi mayroon pa mga simbahan ay, halimbawa, evening service. Imagine, evening service, alas 10 na, alas 11, hindi pa tapos. Minsan may mga conference, mga alauna, alas 2 na sila maghapunan. Bawa, kung tayo, hindi tayo makatakod ng gano'n, no? Hindi kaya. Kaya, kanya-kanya naman tayo. So, dito, at least dito ay makinig kayo mabuti. Mga bata, Jatniel, makinig kayo, magpapastor ka rin. Balang araw, engineer na pastor. So, dapat tayong maging handa sa mga pagsubok na daranasin ang ating pananampalataya. So ang ating kasing pananampalataya, may testing yan, testingin yan. Minsan pa nga yung sarili mo mga Baptist brethren din ay testingin ang pananampalataya mo eh. Ibig, grabe yung pag-apoy ko nun sa sulwini, sa paglilingkod sa Panginoon, tapos akusahan pa ako na wala akong ginagawa. No, grabe, parang binuhusan ka ng tubig niyan, no? Pero yan ay mga testing lang, pero patuloy pa rin. Kung mahina ang pundasyon mo sa Panginoon, makikwit ka na, mag-stop ka na, hinto ka na lang. Pero patuloy. Sa biyaya, by the grace of God, nagpapatuloy. Alam mo yung mga missionary, mission dito, magpat sila mga mission sila na, mayroon silang mga, deputation. Alam mo kung may $1,000 silang support, yung kano, doon sa Amerika, tapos $1,000 dito na sila sa Pilipinas, meron silang 56,000 sa buwan. Pero gagawin mo yun, gakwit pa. O by the grace of God ako, kahit wala akong support, magpo 4 years na, walang allowance, walang support sa sending church. Pero sinuportan ako ng una, ilang years. Pero after pandemic, wala na, bumagsak na offering. So, magpo 4 years na sa March na to. O February ngayon. Pero by the grace of God ay nagpapatuloy. Amen?
Kasi kaya namang kumain kahit ang ulam lang ay talbos ng kamote. JJ, oh, gulay lang ang ulam. Kaya, minsan ulam ko lang nga, kalamansi juice. Minsan, mangga, tuyo. Ay, mami mo ang ulam nun, dahil allergy sa manok. Kahapon, ang ulam niya lang ay tuyo at mantika. Tuyo lang at saka kanin lang. Ay, allergy siya eh. Kapag hahabok kasi ang mga mata niya pag kumain ng mga manok na mga poultry. Mga poultry. Oh. So, yan. So, matuto kayong kumain ng gulay. Oh, maganda yan. Basta gulay. Pampahabag daw ng buhay. So, Panginoon naman ang nagpahabag ng buhay. Oh. Ayan. So, ito may mga tukso dito si Satanas sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 16. Pakinggan nyo ha. Ephesians chapter 6 verse 10 to 16. Ito yung armor of God na tayo ay nasa spiritual na labanan. So Ephesians chapter 6 verse 12, sabi nito ay Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh, tayo nakipag-wrestling hindi sa laman at dugo, flesh and blood, but against principalities, principal, kapangyarihan niya, against powers, against the rulers of the darkness of this world. Yan, kay Satan yan. Against spiritual wickedness in high places. Sa verse 10, finally, my brethren, mga kapatid, finally, be strong in the Lord. Maging strong. Maging strong tayo sa Panginoon. Araw-araw tayo maging strong sa Panginoon. Kasi ang labanan natin ay araw-araw, daily battle natin. Kasi kung panalo ka ngayon, bantayan mo bukas. May labanan naman dapat panalo everyday. Ayun, ganon. And in the power of His might, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Nabasa na natin yung verse 12, verse 13. Wherefore take unto you the whole armor of God. Take unto the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. And having done all, ye stand. Verse number 14. Stand therefore, having your loins girt about with truth. Yung dito sa may yung sa belt dapat ay yung katotohanan yan, nakatali. And having on the breastplate, breastplate dito, breastplate dapat matuwid ka, righteousness. And then sa verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ang yung mga paa ay nag-sulwini, nag-evangelize, nag-share. Ako kahit gapay nga, ga-share pa rin ako. Papasukin ko yung peace.com kahit gapahuway, sige yapon, sulwini. Kaya nga, sabi dun ay kahingi pa ng facts. That is the truth, that is not the facts. At mayroon rin sabi na mga negative comment, no? Pero mayroon mga positive, good to know. Good to know daw. Above all, taking the shield of faith. Shield yung panangga ng panampalataya, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Ang wicked, si Satan, mayroong mga wicked darts yan na tinitira tayo. Kaya meron tayong panangga everyday na ating battle. Hanggang dito hindi pinanggit sa verse 17, and take the helmet of salvation. Kaya malaga yung helmet of salvation. Kaya may helmet protection. Yung salvation natin ay by Jesus Christ, by faith. And the sword of the Spirit, yung espada natin ay yung Word of God. Kaya nang si Jesus Christ, din-tempt siya 3 times. 3 times siya rin na binanggit yung it is written, na susulat. Kaya malaga yung palabasa tayo, palamemorize tayo ng Word of God, which is the Word of God. Yan. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereto with all perseverance and supplication for all saints. Yan.
So alamin o kalalanin natin ang ating kaaway. Ating kaaway ay sa first 5:8 ay natulad siya sa umaatungal na leon. Okay, tandaan nyo yung may banggit rin doon, para hindi kayo makonfuse kasi sa first 5:8 ay ang leon doon ay tungkol kay Satan. Pero meron naman lion din, Lion of Judah, si Jesus Christ naman yun. Okay? So ito naman ay in contrast naman yan. Ito, natulad ng kaaway dito sa umaatungal na leon, naghahanap siya ng masisila para kanyang maging biktima. Iba naman yung Lion of Judah. Si Jesus naman. Iba rin yung tawag na, ano yun, yung morning star at saka son of the morning. Hindi ko lang na-prepare kung saan doon yung, in contrast naman, si Satan at si Lord Jesus. Yung isa doon ay morning star, yung isa naman ay son of the morning. Kung sino doon yung sa kanila doon, dalawa. So, yan ha. Kaya, maging matatag sa lahat ng oras. Maging matatag. Kaya nadali nga ako doon ng scammer ay na matagumpay ako palagi pero madali ako ng isang araw. Kaya yung mga premium pala sa Facebook na ang pangalan na halimbawa niya ay Dino. Hindi ibig sabihin na pag si Dino na yan, si Dino na tunay yan. Kasi mayroon din palang Dino na piki. Scammer pala. Katulad ni Pastor Buboy. Buboy. Kala ko si Pastor Michael Aguilar. Iba palang Buboy. Scammer pala. Yan. Kaya para sigurado tawagan sa cellphone o video call kasi marami na yung mga scammer. At pag ang involved, pera ang involved, diba, kung sino man sa atin yung naghahiram ng pera dito, no, ay pasisain mo na mabuti at huwag magpadala basta sa mga Gcash o padala sa Western Union, Palawan Pawn Shop, Tim Wheeler, hindi magpapadala. O kaya, sinahali, magsabi si Julian, Nay, padala mo muna ako dito, Nay, ng pera. O ay, hindi, basta-basta ay. Malay mo na spam talaga si Julian. So dapat ay siguraduhin lang. Siyempre, i-video call yun para sure ball yun. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tanda natin ha, sa 1 Corinthians 10:13 na sabi doon na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Sa 1 Corinthians 10:13, pinangalan natin 1 Corinthians chapter 10 verse 13 na sabi dito ay there hath no temptation taken you but such as is common to man, but God is faithful, will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape that you may be able to bear it. Yung temptation ni Job, na tinubuan siya ng pigsa, may pigsa sa halin sa ulo hanggang talampakan, buong katawan niya, may pigsa siya, ay yung trials na yun sa kanya, pagsubok na nakayanan niya, yung binigay sa kanya yun. At lahat ng kanyang kayamanan, at lahat ng 10 niyang anak namatay. Sabi yung pagsubok yun, pero sabi niya, the Lord gave, the Lord take it away. Pero ang naggawa talaga nun ay si Satanas. Pero bago gawin ni Satanas yun, nagpaalam mo na siya sa Panginoon. Ang Panginoon naman ay pinintulutan siya, pero wag mo lang patayin si Diyos. Kaya anything na kangyari pala sa atin ay ginapaalam pa pa yan ng kaaway sa Panginoon. At ang Panginoon naman, i-allow lang yan, pero wag mo lang patayin. So, sabi ni Job, the Lord gave it, the Lord take it away, praise the Lord. Glory be to God. So ganun. Kaya tayo naman, hindi tayo bibigyan ng mga pagsubok ng kay Job at ibigay sa akin o sa iyo. Hindi yan kasi alam mo naman ng Panginoon na hindi natin kaya yan. Kaya kung ano lang, alam naman ng Panginoon kung ano lang kaya natin. Kaya ito yung nakalagay dito yung sa Bible. Okay? So may kanya-kanya tayong level ng mga pagsubok. Ang dami rin natin mga pagsubok na kami sa personal life. Maraming beses na hindi ko na mabilang. Isang beses na sunugan, maraming beses na hospital, maraming beses man na criticize, may mga persecution. Pero sa biyaya, by the grace of God, keep on. Ganun rin, mayroon kayong kaya-kayang story sa inyong buhay. Kaya, importante lang, magpatuloy sa Panginoon at huwag, tandaan nyo ha,
huwag din magtampo sa Panginoon. At don't question God. Lord, bakit nagkasakit si ako, pamilya ko, bakit yung, pero naman yung mga masama, mga hold upper, mga healer, mga ito, saan dapat sila na lang, I don't question God na bakit nangyari yun. So, importante lang ay magtiwala tayo sa Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, God, and He will direct thy paths. So, tandaan yung mabuti yan. Okay? So, kayo mga bata pa yung iba dito, kunti pa lang ang mga pagsubok nyo, pero sa biyaya ng Panginoon ay mapanligayan, matututo kayo sa karanasan ng iba. Basta maging malapit lang kayo sa Panginoon. Yan naman ang sikreto eh. Okay, kasi si Solomon, ano sabi ni Solomon? All, sa Ecclesiastes chapter 1 verse 1 and 2, all is vanity. Vanity of vanities. All is vanity. Imagine si Solomon, ha? Si Solomon, marami siyang ginto, kayamanan, hari siya, mayroon siyang power, at meron siyang asawa. Ilang asawa ni Solomon, pero huwag niyong gayahin mga bata, ha? Si Solomon lang yun, 700 ang asawa niya. Anong concubines niya, 300. Ang kabit niya, 300. 1,000 asawa ni Solomon. Pero huwag niyong gayahin yung mga bata, ha? Solomon lang yun. Kaya anong sabi ni Solomon? Anong sabi ni Solomon? All is vanity. Ibig sabihin, naranasan niya yung mga asawa, mga babae niya, naranasan niya rin yung kapangyarihan, naranasan niya marami siyang kayamanan. Kasi kung may nag-bisita sa kay Haring Solomon, ay may mga regalo eh. Katulad yung reyna ng Sheba ba yan? Queen of, ano yun? Anong lugar yun? Sheba? O basta may reyna doon, may dala-dala. O, imagine. Hay. Kaya na, ang sabi ni Solomon, all is vanity. Yan ang danger pag yung tao sa kapangyarihan ay nandun yung sex, power, and wealth. Katulad niya si Julius Caesar. May asawa siya, sa kapangyarihan siya, inasawa niya pa yung si Cleopatra. Si Cleopatra rin gusto rin para yung Egypt saka yung Roman Empire ay mag-merge para powerful. Oh. Katulad nung si Abimelech, ba yung hari, nakita niya yung asawa ni Abraham, si Sarah, gwapa. Pinakuha niya mga asawa. Ganun ang ugali ng mga sinaunang tao, ng mga hari. Pag makita magagwapa, uy, asawa na kita. Katulad kay David, si Bathsheba, nakuha yung asawa ni Abigail. Pero yun natin mamamatay yung asawa ni Abigail, si Nabat, yung salbahin na si Nabat, na tapos namatay. Nabot! Namatay si Nabot. Oh, kunin niya si Abigail, asawa niya. Ganun silang time noon. Pero gawin mo yan ngayon, presidente ka, hari ka, maraming magbabas sa'yo sa Facebook, sa YouTube, maraming magbablog ng laban sa'yo. Oh, kasi ang ating presidente dati, si Duterte, maraming issue na mga ganyan. Tapos, si Sara, may BP Sara, may issue rin sa kanya na ang kwando ni Sara ay basketball player. Meron daw siyang kita mo, grabe, may lalaki daw. Oh, nandyan yan. Could you imagine, sa time ngayon, iba na. Kumpara sa time noon, pag ginusto ng hari, walang magagawa yung tao. Pag kumontra ka, papatayin ka ng hari. Pero ngayon, pag ginawa mo yun, kabaliktaran na kaysa noong una. Okay? Pero huwag niyong gayahin. Ay sabi ng Biblia, ay all is vanity. Si Ma'am Annalyn pa ang asawa ko nung bago pa lang kaming kasal ay gapong ko pa lang ako sa computer, sabi nila Joseph ay matawag yan, tunog ring, tapos ay tawag, pasing ka yan mo sa computer shop, uli yun. Uwi na, kaupo ko pa lang, uwi na. Hindi ka, isa pa lang yan. Hindi ka nakagagawan. Oh. Gina-monitor ka na. Oh. Oh. Siyempre, kasalanan na yung pag sabi naman ng Panginoon ay yung husband of one wife. Oh, diba? Yeah.
Ang problema kasi ngayon sa kwado, sa ating batas, ang hirap ng ano, kung gusto magpa-annulment, no? Annulment o divorce. Okay naman yun pag ano, okay naman yun sa kung ikuha mo yung sitwasyon ng lalaki at babae man, ano ba yung lalaki ay ginabubog niya yung misis at may litik sa ulo, may mental illness yung lalaki, may kwan yun, may probability na pwede yan i-annulment o divorce, pwede yan, case to case basis, basta mayroong pagmamalupit. Okay. Ang problema dito sa ating Pilipinas, ang tagal ng proseso na para ma-annulment o ma-divorce. Okay, basta karapat dapat naman tala na i-divorce o annulment, although tayo ay hindi natin yan kumbaga hindi yung gusto ng Panginoon sana na humantong sa ganyan. Pero kung hindi talaga maiwasan, ay yun tala. Ay meron naman yun sa kay Moses na tinanong na pinintulutan na i-quandle sa inyo rin magagawa. Kaya doon sa Japan, kung gusto niya lang magpa-annulment sa Japan, punta lang kayo doon sa kung sino ahensya doon, kung abogado, yun, magpirma na kayo, tapos na. Sa araw lang, pero sa Pilipinas ay mahabang proseso at magastos pa. Ngayon kung ikaw Jomar, ikaw Jixilin, ikaw Jacnel, ikaw G.E., kung mag-girlfriend ka, yun na maging asawa mo, ha? Hindi yung palipat-lipat, papalit-palit, ha? Win-win. Dapat kung yun na yung gusto mo, nobyo o nobya, ay yun na pakasal mo, huwag na palipat-lipat, palit-palit. At huwag lang, ay gwapo siya, ay maganda siya. Eh, balang araw rin pag tumanda na yan, di ba alam niyo yung ubas? Yan, ganyan lang ubas, no? Pasas. Pag tumanda na maging pasas man. Pero, importante pa rin ay maganda yung kalooban. Okay? So, gano'n. Ha? Huwag yung gayahin si Solomon, ha? Kaya sabi ni Solomon, all is vanity. Vanity. Oh, vanity, walang kabulan. Bakit? Masabi niya walang kabulan. Kasi ang sex, power, wealth, prestige, walang kabulan kung walang Panginoon. Ibig sabihin, pag nasa Panginoong Isus ka, yun ang mabigay siya ng contentment. Sa Pacquiao, naranasan niya rin yun, ha. Marami rin siya naging girlfriend na artista. Marami siyang pera, marami siyang kayamanan. Siya ay tanyag. Pero sabi niya, wala lang kabulan. Nung nasumpungan siya ng Panginoong Isus, sabi niya, nasatisfied na siya. So, say, ang masatisfied lang sa iyo at sa akin, ay ang Panginoong Jesucristo. Meron tayong sa ating may vacuum sa ating heart nang makapuno lang talaga ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya tayo, kontento tayo, no? Kahit ating ulam ng mamaya ay gulay, ginataan na gulay na may kalabasa, na may munggo at malunggay. Wow, Jay! Makakalimutan mo ng biyanan mo yan, Jay. Balang araw, pag makakain ka lang ng kalabasa, may munggo na may malunggay. Wow, sarap yan, Jay. Oo, kaya blessing mo yan. Diba? Kaya salamat tayo sa Panginoon. At mga di-kanis-nais na pakikitungo ng mga tao. Kaya may mga tao di-kanis-nais yung mga pakikitungo. Diyan na yan sa Luke 12:51-53, ay huwag man lupay-pay. Patuloy naman sa pangako ng Diyos. Sabi sa Hebrews 13, verse 5 and 6 na I will never leave thee nor forsake thee. Anong magagawa ng tao? Diba? Sabi doon ay hindi tayo iwanan pabayaan ng Panginoon. Ipanalangin sila at patuloy magpakita ng magandang halimbawa. Matthew 5:16 na the Heavenly Father, siya yung Father of lights, let your light so shine before all men that they may see your good work. At mga pagsubok at suliranin, hindi lahat ang pagkataon ay maniwalas ang ating buhay. Diba? Ngunit magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi naman lahat ay araw-araw ay may ulan. Hindi naman araw-araw may bagyo. Paglipas ng bagyo, mayroon namang liwanag. Diba? Walang bagyo na, mayroon ba kayo nalaman na bagyo, 1 week dito bagyo? Bagyo lamay, 1 day, 2 days. Walang 1 month na bagyo.
Kaya pagkalipas ng makulimlim, madilim na panahon, ay nandyan na yung liwanag. Bakit may pagsubok? Upang tayo, tumatag tayo sa ating panampalataya, lumago bilang anak ng Diyos, yan ang kapatibay sa atin. At maging katulad ni Kristo sa pag-uugali. 1 Peter 5:10. Kasi ang goal ng Diyos sa atin maging katulad ni Lord Jesus Christ like. So, importante ngayon ay sa Panginoon na makinig, tapos may time din para sa cellphone, di ba? So, praise the Lord, yes, si G.E. at least ay may kinig siya. Sabi na, ating ka muna. Mamaya, mag-cellphone ka tapos simba. Ayan. Ang maganda nun, para balance ang buhay. First, Peter 5:10, sabi dito ay, but the God of all grace who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that we have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Kaya maligaya, kasabik-sabik na buhay. Makakaya mo lahat pag sapat kasama mo siya. Hebrews 13:5, basahin nga natin ito. Hebrews 13:5, makakaya mo ang lahat ng bagay na kasama ang Panginoon. Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For He hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iwanan o pabayaan, sabi ng Panginoon. So alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo at kasama mo sa Kanyang plan. Isama mo ang Panginoon sa mga plano mo sa buhay para sa iyong kabubuti. Romans chapter 8 verse 28 and 29. Romans 8:28, sabi po dito, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestine it to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. O makonform tayo sa image of His Son, Jesus Christ. So, nariyan din ang mga kapatiran na handang tumulong sa iyo. Bakit nasabi na kaya importante yung nagtitipon tayo. Ano sabi sa Hebrews 10:25? Let us not forsaking the assembling, pagtitipon of one another as the manner some is as you see the day approaching, malapit na pagdating ng Panginoon, diba? Kaya maging faithful tayo sa Panginoon, may lakas tayo, no? Sa biyaya ng Panginoon, ilang lipat tayo, 15 na lipat na tayo, pang 13 dito, 14 housing, balik naman dito, 15. Kaya sa biyaya lang ng Panginoon yan, sa lakas ng Panginoon, habang may lakas tayo, habang makapaglingkod tayo, kasi kung sabi ko kay Ate Josie kapon doon sa Club Baptist Church, Ate Josie, ang dami mo reward kapo sa langit, kasi siyang gahugas doon ng mga plato, mga baso, siya pa nagawalis doon sa my church, tapos sa mga ali, tapos siya pa ang naglinis ng CR. Sabi ko, at Josie, marami ka ng reward sa langit yan, sa Panginoon. At ang mga membro niyan, mag-iyak yan sila, sisiyan sila. Hindi man na sila naka-involve dito. Kasi ibang mga Kristiyano lang ay pungko. Pungko, pamati, pauli, tapos pamahaw. Padampi. May pipe pa, pasaway pa. Pungko, opo, pamati, makinig. Pauli, uuwi. Then, pamahaw, kain. Iba pasaway, iba naman ay pabuti. Kaya yun. Salamat tayo sa Panginoon. So, ito yung yung mga dapat asahan natin sa ating buhay Kristiyano. Asahan natin ang ating pananampalataya sa Panginoon ay mayroon yang kakibat o partner yan na mga pagsubok, paghihirap, suffering. Okay? So, hindi lang, bakit pa ako naging Kristiyano? Mayroon palang mga pagsubok, paghihirap. Kasama na yan. Ang Panginoong Hesus nga matindi na kanyang mga paghihirap. Diba? Siya ay dinuraan. Siya ay kinutya. Siya ay linatigo. Ilang beses? 39 times.
Siya ay kinurahan ng tinik, ibis ginto. Siya ay sinampal. Siya ay binugbog. Ang kanyang mga kamay at paa ay pinako. Sinibat sa tigiliran. Binilad sa arawan. Ang Panginoong Hesus. Nag-suffer din siya para lang sa iyo at sa atin. Kaya ang atin ang mga suffering ay kapiranggot na nga. Tapos hinto ka. Tuloy lang. Ano ba? Umulan, umaraw, uminit, anong panahon man. Tuloy sa Panginoon. Maliban lang ako. Hindi ka pa makabangon sa sakit. Kaya salamat tayo sa Panginoon. Anong ating mga suffering na to, wala yan sa kalikingan ni Job at ng Panginoong Hesus. Kung patuloy tayo, kung may suffering tayo, praise the Lord. At idulog natin sa Panginoon, i-pray na sa Panginoon. Hindi naman tayo bigyan ng suffering ng Panginoon, hindi natin tayo. Pag nagkaroon tayo ng mga suffering na yun, ibig sabihin, mayroong mga pagsubok tayo, normal lang yan. Dahil kasama yan sa ating pananampalataya, not only to believe, but also to suffer for Jesus' sake. At also, magkaroon din tayo ng, maka-advise tayo rin sa iba. Para paano sila magtulungan din sa everyday life, sa ating Christian life, sa paglilingkod sa Panginoon. Para tayo maging matagumpay sa kay Jesus. Okay, let's pray. Our God, our Father in heaven, thank you sa time. Thank you po sa mga dapat asahan namin sa buhay Kristiyano na ito, Panginoon. Not only to believe in you, but also to suffer. Thank you na hindi mo nang kami bigyan ng mga pagsubok na hindi namin kakayanin, Panginoon. So thank you at inadya ka tutulong sa amin. At ikaw lamang, Panginoon, ang makabigay sa amin ng satisfaction, contentment. Sabi ni Haring Solomon, all is vanity, vanities of vanities. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Tunay, Panginoon, walang kabuluhan ang lahat ng bagay pag wala ang tao, wala sa kalooban mo, wala sa iyo, Panginoon. So salamat kami na sa iyo, Panginoon, at may kabuluhan ng aming mga buhay at lahat namin ginagawa ay counted, Panginoon, para sa paglingkod sa iyo. So ano man aming ginagawa sa paglingkod sa iyo, Panginoon, ang motibo ay kayo maluwalhati at salamat pa rin ito ay aming katampatan, paglingkod sa iyo. Salamat, may reward ka sa bawat magawa para sa inyo, Panginoon, hindi para sa tao. Dami kayong pinasulatan, pinapuri na walhati. We pray namin, Heavenly Father, na kayo po bigyan kagalingan sa mga karamdaman, sa mga loved ones, nanonood Diyos sa mga online, sa mga friends namin, ang mga karamdaman nila, pangailangan financial, padalaman po, sa kaligtasan, kapalaban nyo rin. Nagyan po, Panginoon, sa mga pagsubok, tulungan niyo ang bawat isa. Galing po sa kalusugan, kagalingan ni Sia, ni Namili, Panginoon. Palagi mo si Nay Heidi, Goodell, galing o Diyos si Julian, si Vanessa, design ni Vanessa, ni Day, mga sila anak, we pray ni Panginoon, si Beligan, si Monique, Serpent, galing mo si Lubong, ingatan mo man, at si Pauto, paglaban ng magandang trabaho. At we pray rin na financial provision sa papagawa ng bahay niyo. We pray rin, Panginoon, si Jomar, Rilin, Hana, si JJ, J.A., si Gerto, Rilankin, Rilin rin, Panginoon, si RPG, Jan Lister, Crystalline, Jixilin, si Crystal, yung kapatid ni Jixilin, si Denver Drew, Goodell rin, Panginoon, ngayon si Dino, si Mila, palaging Award, Panginoon Diyos, si Angin, magbigay ng healing sa kanyang allergy, nagano sa mga pastor, evangelist, missionary, sa mga loved ones, yun na abroad, ingatan nyo rin pa ng bawat sa mga hindi ko nabanggit, tulungan pa na. At maraming kailangan ko salamat. Thank you for loving us. Ito na rin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, ang mga government official, gabay nyo rin sila, Panginoon. At tulungan nyo rin, Panginoon, magbaba man ang presyo ng mga langis at ang bigas, Panginoon. We pray, magbaba ang mga presyo, Panginoon, we pray. Tulungan nyo, Panginoon, aming gobyerno, mawala yung mga korap, mapalitan ng mga tapat na Christian na Panginoon. Ito ang midalayan sa salamat at maraming makilang kay Jesus Christ, manampalataya at the Lord and Savior. Thank you for loving us, Lord. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you. Praise, bye-bye.